my beloved Boss Mike Cervera. Naman sa krimen si Miss Barreto. Nandun ka talaga, nakita mo talaga, pinanonood yung video at nandoon, nanonood si Miss Barreto? Yes, sir. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, at saka yan si Gretchen Barreto. Then pagkatapos nila pinanood yan, sabi ni Mr. Atong Ang, sige, sunugin mo na yan. Ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pinanghawakan ko, yung halagang 2 million mismo, yung team leader, mayroon nakalagay buong pangalan niya at pirma mismo ng driver niya. Ganito pala mga kababayan, matindi daw. Ayon dito kay Dondon, di umano mga kababayan, abay pagkatapos nga na ano'y nila mga kababayan, habang kinakatay daw, habang tinitegi bam-bam, di umano, itong mga biktima, abay mga kababayan, binibidyo at pinapanood pa nila. Sabi ni Dondon na para bang tila, nag-i-enjoy sila? Grabe mga kababayan, kung totoo ito. Kung totoo ito mga kababayan, nakakatakot. Diba? Talagang parang walang kwentang buhay. Ano po? Sige, tuloy. Parang pelikula, Ella Anderson, tuloy. Pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera. Pero ang sabi mo, may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Bonifacio Atienza. Yung pala mga kababayan, may driver daw po yung pulis pero pulis din yung driver daw. Di umano Yes sir, yes. Pulis din yan. Pulis din yung pumirma pero magkano halaga nun, yung voucher na yon? 2 million kasi yun yung monthly niya. 2 million daw sinasabi dito ni Dondon. 2 million monthly? Mga kababayan, 2 million monthly? Aba, matindi mga kababayan, 2 million monthly. Mga kababayan, sarap buhay mga kababayan, monthly, pwede ka nang bumili ng bagong sasakyan agad Pagkatapos ng mga kababayan, after 3 months, pwede ka nang bumili uli ng panibagong property. Mabibili mo na yung mga property ni Jojo Chavez niyan. Di ba? Pero mo mga kababayan, 2 million monthly daw. Di umano, ayon kay Dondon tuloy. Kailan dumating yung pagkakataon ka mo na pati ng mga anak mo at misis mo ay gustong umano'y ipapatay? Yung time na nagtatago na ako, gawa ng may isang general dyan na lagi siyang sinasabihan, iligpit na yan si Dondon para malinis na yung kaso ng lahat. At yan lang ang pinaka may alam sa mga gawain mo. Kita mo mga kababayan ko, sinasabihan daw ng isang general, etong si Atong Ang na iligpit na daw yan si Dondon. Mga kababayan, para nga naman daw, wala nang sagabal at wala nang magiging tulad ngayon na nangyayari na tila ba nagsisiwalat ng mga nalalaman niya ayon sa general. Hindi naman binanggit kung sino, tuloy. Nagkwento sa akin yan, yung personal driver niya mismo. At minsan, nung mag-uusap kami ni Mr. Tungang, pag lagi siyang ginaganyan na, boss, kaya mo ba akong ipapatay? Sabi niya, hindi ko kaya yan. Mayroon nga isang na rinudyukan ako na patayin ka. Ba't ko gagawin sa'yo? Itinuring kitang anak, parang ganun ang style niya. May ganun daw. Baka naman totoo na hindi ka kanya kayang ipapatay. Kasi nga, ang turing sa'yo parang ang anak, sabi niya rin naman yan. Di ba mga kababayan, hindi ko kayang gawin sa'yo yan dahil ikay aking mahal na mahal. Parang ganon. Itinuring kitang parang isang tunay na anak. Parang ganon. Tapos mga kababayan, eto na nangyayari. Eto na nangyayari ngayon. Pero alam nyo eto in fairness naman. In fairness naman dito kay Atong Ang. Maraming mga tao nagsasabi
na talagang matulungin itong tao na to eh. Di ba? Di ba mga kababayan? Matulungin. Kaya lang, kasi, ang problema, yung kasalanan. Kung totoo man, kung totoo man itong inaakusa sa kanya, dapat managot. Di po ba? Managot. Pero kung sa kabaitan daw, mga kababayan, sa mga humihingi ng tulong dyan, mga kababayan, hindi pinahihindian. Mabait daw, matulungin daw. Ang ayaw niya lang, yung mga ganyan, yung parang iniisahan siya. Mga kababayan ko, may ganun ho siya daw na ugali. Wag mong iisahan. Ganun. Si Princess din, may pinaglalaban. Talay! Na para makuha ang loob ko. Kailan nangyari yan, Don? Nung nilabasan na ng warrant, Ito nga yung pagkawala ng mga sabungero. January 2022, naglabas ng arrest warrant, nagtago kayo. Tama? yes sir, yes sir. Ito rin yung pagkakataon na hinahunting ka umano nitong grupo ni Mr. Ang. Hindi hinahunting kasi kung huntingin, alam naman niya kung saan niya kami tinago dahil yung mga bahay na yon, binibili naman niya yon para taguan namin. No? Wala, binibili daw talaga ni Atong Ang daw po yung mga bahay na kanilang tinataguan. Oo, kaya kung hahuntingin, bakit pa hahuntingin? Alam naman pala. Yun na nga. Alam naman pala kung siyang katitirahan. Kung gusto kang patay ni Atong Ang, dapat pala ginawa niya na yun. Mga kababayan, bakit nga hindi ginawa? Kung alam na kung saan ka pupuntahan, aabangan, at kung saan isasagawa yung sinasabi mo na masamang balak sa'yo. Di ba, mga kababayan? Di ba? Sige, tuloy. Yung pag-uwi ko na ng Mindanao, noon kasi nagpaalam na ako sa kanya na maayos. Total, ginawa ko naman yung role ko na para hindi kita maituro, papagbigyan mo naman ako. Nung pag-uwi ko noong December 2023, pinasundan pa niya ako noong sa isang kernel. May Wala, yung pala yun. So, nung nagawa na daw yung lahat ng gusto netong si Atong Ang na ipagawa sa kanya, humingi na siya ng ng pabor na pwedeng umuwi na siya ng Mindanao. Dahil nga kung inyong matatandaan, ito ngang si Dondon ay tumakbo po bilang isang mayor. Kaya lang, sa kasawi ang palad, talo. So ngayon mga kababayan, ito na ang nangyari. Pinasusundan daw di umano siya ng ng mga tauhan netong si Atong Ang. Naku, hindi ho basta-basta yung sumusunod. Bakit ho? May mga ranggo kernel yung iba. Tuloy. Sulat kamay pa nga yun. Ang pagkamali ko lang nung time na yon, yung CCTV ng bahay, hindi ko na-record doon sa CCTV ng bahay. Di ba Ayun lang, wala kang record. Mahirap niyan kapag alam nyo, ako kasi sabi niya meron daw siyang USB. Ano laman ng USB? Ngayon naman mga kababayan, wala siyang na-record. Tapos may lumabas na balita mga kababayan na wala daw siyang mga kopya. Dahil yung cellphone daw niya ay kinuha. Di po ba mga kababayan ko? So ngayon mga kababayan, kailangan natin manimbang dito. Mahirap po kasi maghusga tayo ng ating kapwa. Sabi ko nga mga kababayan ko, iba ho yung mga DDS na sinasabihan nating mga tangat bobo. Kagaya ni Sara Duterte. Yun ho, may ebidensya na mga kababayan. Tuloy. itong pinanggagalingan ng lahat ng ito, lumantad ka dahil kamo, papapatay ka pati na ang pamilya mo? Alam ko na yon nung time na yon, kaya sabi nung ni Gretchen Barreto na madulas lang daw talaga ako. Kaya hindi nila ako kaya daw maabot-abutan kasi ang plano niyan doon ako birahin sa sabungan. Sa sabungan daw bibirahin mga kababayan. Si Gretchen Barreto, dinamay niya naman. Madulas daw ito. Parang palus ka ba? Kaya hindi nila maabot-abutan mga kababayan. Sabi ni Roberto Django, meron na kay Boying. Oo nga. Mayroon pang isang video na nagsin sa akin na tinuro na yung bahay ko.
Yung ginamit niya, yung si Eddie Boy Villanueva, yung dating si EDJ, yung dating humawak ng mga kuratong na mga inuutosan ni Mr. Atongang. Bakit hindi ka na agad pumunta sa gobyerno, humingi ng proteksyon at magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Yung time na yun, sir, medyo busy ako at saka nilalaro niya ako, nilalaro ko rin siya. Nung Parang kung dati, ako'y may alaga, Don mataba. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ngayon, hindi na. Nilalaro niya ako, nilalaro ko rin siya. Iba, no? So ngayon, dati nagmamahalan, ngayon naglalaruan. Itong dalawa, si Atong Ang at si Dondon. Grabe. Sige, tuloy. Yung time na hindi niya alam, nakatabi ako nung kaibigan, magkakumpare kami, naka-loudspeaker. Sinabi niya doon sa kausap niya, sinabi niya, putang ina yan, sino ba yan si Dondon? Wala pa akong pinapapatay, wala pa akong taong hindi nabubuhay. Nako, grabe. Ibig sabihin ni Dondon dito, mga kababayan, wala pa raw siyang taong binubuhay. Nako! Delikado pala mga kababayan, delikado. Delikado! Oo! Turuin ninyo mga kababayan, wala pa daw, binubuhay si Atong Ang. Sabi netong si Dondon, mga kababayan. Matindi. Alam mo yan, nandun ako sa tabi mismo, naka-loudspeaker. Kaya doon na nag-isip na talaga ako. Nung time na kasi na yun, kasagsagan nung eleksyon. Busy ako noon. At saka, lagi niya akong tinatawagan. Sabi niya sa akin, uy, Dondon, sobrang celebrity ka na. Bakit sobrang dami mong security? Doon narinig niya daw po, mga kababayan, na naka-loudspeaker yung cellphone ng isa nilang kasama. Tapos mga kababayan, nagsasalita daw si Atong na sino daw ba yan? Si Dondon. Parang pangit daw yung sinasabi. Kaya nag-isip ngayon si Dondon na tila ba parang meron ng pagtatangka sa buhay niya at nasundan pa nung binawasan yung security niya. Grabe, no? Grabe. Sige, tuloy. Sa mga hindi pa naman nagla-like dyan. Oo, sabi ni Aichang, magli-5,000 na tayo. Oo, kukonti pala yung like ninyo. Ito na, mga kababayan. Nasa na? Next. pa lang, nag-isip na ako, bakit kailangan niya nandun ako sa tabi mismo, naka-loudspeaker. Kaya doon na nag-isip na talaga ako. Nung time na kasi na yun, kasagsagan nung eleksyon. Busy ako noon. At saka, lagi niya akong tinatawagan. Sabi niya sa akin, uy, Dondon, sobrang celebrity ka na. Bakit sobrang dami mong security? Doon pa lang, nag-isip na ako, bakit kailangan niya bawasan yung security ko? Ibig sabihin, nahihirapan yung gunman niya na kunin ako. At sinasabi nga niya, tinulungan ka pa niya. Hindi totoo yan. Hindi, sabi niya yun tinulungan ka niya Tinulungan ka niya, aminin mo na. Grabe ka naman, Laila, di ba? Slapchick, Winita, Kawai Pinay, di ba? Tinulungan ka niya, aminin mo na. Tuloy. Sinabi niyang 12 million. Talukuhan yan. Kung talagang ikay kakalas na kay Mr. Ang at ayaw mo na yung ginagawa niya, ba't ka pa umuutang sa kanya? Dahil nilalaro ko lang naman siya. Kung bigla akong Ito na mga kababayan, nilalaro niya lang daw. kakalas, di makahalata siya sa lahat ng plano ko. Ano ang... Yun naman. So nilalaro niya. So may plano na talaga siya, mga kababayan. Di ba? Oo, Sick Beats Crew, JJ. Oo, live na live ako! Kita nyo? Nilalaro niya lang daw itong si Atong Ang para hindi makahalata na may plano na siya, shooter MK, na ilalaglag niya na. Dito, Braga. Sige, tuloy. Papel nitong si Alan Bantiles, alias Brown sa Pitmaster.
Sino naman yan? Sino naman yan? Kaibigan lang namin yan, kumpare namin yan. Kasama rin, nagsabong-sabong lang yan. Hindi empleyado yan, businessman din to. Ito daw kasi umano ang tumawag kay Mr. Ang noong pang Pebrero ngayon taon para nga doon nga sa issue ng extortion. So Huli na Oo nga. Oh. Baka naman hindi kayo nagkasundo talaga, Don. Di ba mga kababayan, pwede rin mangyari yun. Baka mamaya hindi niya nakasundo eh. Di ba? Hindi mo ba nakasundo yung binibigay sa'yo? Baka kulang. Kaya ka naghihimagsik. Naghihimagsik no? Mga kababayan, ano? Sige, tuloy. to dahil gusto niya balik na rin lahat ng sinasabi ko. Binigyan nga nila ako ng papel na recantation na inaabot doon kay Attorney Carol. Nako, ito yung sinasabi na gumawa ng statement para baliktarin po. Yun po yun. Beta Modesto. Yung recantation, yung gagawa ng statement na para pasinungalingan lahat yung mga nauna niyang salaysay. Ganun yun mga kababayan. Oo. Kung ako rin naman mga kababayan, mag-iisip uli ako. Diba? Kung 50 half billion, yan, 500 million ang offer mga kababayan. Kapag kaya mga kababayan, in-offer sa akin at para baliktarin ko yung salaysay ko, mga kababayan, sabi ko sa inyo, matutulog muna ako. Iisipin ko munang maigi kung tatanggapin ko. Ang nakakapagtaka rito, mga kababayan ko, kung totoo yun, bakit hindi tinanggap? Di ba? Bakit? Di ba? Sige tuloy. Na hindi ko tinanggap, tinaasan, ginawang 500 million. Ayan, tinaasan, ginawang 500 million dahil hindi daw tinanggap yun, 300 million lang. Lang yan yung mga maraming pera, no? Yung 300 million, nilalang lang. Samantalang tayo mga kababayan, kung may 300 million tayo, mananahimik na tayo sa buong buhay natin, ano? Sabi ko nga nung nakarang araw titiisin ko na, ang kumain ng okra, utong at kabatiti. Di ba? Sarap kaya nun. Utong at kabatiti. Hindi kaya ng konsensya ko. Yun, hindi daw kaya ng konsensya. Di ko kayang tanggapin. Lang yan, mga kababayan. Etong ang drama, mga kababayan, netong nangyayari neto dito sa usapin ng nawawalang mga sabungero, no? Ang drama, mga kababayan, matindi. Pero ito, 300 million, 500 million na. Merong, di ko kayang tanggapin. Hindi maatim ng konsensya. Grabe, matindi. Sige, tuloy. At hindi ko kaya na gagastusin ng pamilya ko. Isa lang ang pinangako ko dito, lalo na sa pamilya ng nawawalan. Hindi ko kaya ibinta yung konsensya ko. Pamilya ko na dito ang pinag-usapan, kaya ganon ang galit ko kay Mr. Atong Ang. Naku, mga kababayan, ano to? Andres Bonifacio, Jose Rizal, Emilio Jacinto. Grabe, parang bayani si Dondon, ang datingan, mga kababayan. So, kung may bayani, kailangan may kontrabida. So, ibig ba sabihin, ang kontrabida si Atong Ang at si Dondon ang bayani? Hindi pa naman tapos ang laban. Nagtatalo-talo pa sila dyan sa may korte. Di ba? Antayin natin kung ano ang katotohanan. Di ba? Parang anti mo lang, Jojo Chavez. Maraming nabuhayan ng loob sa iyo, Dondon. Maraming umaasa sa maitutulong mo sa kaso. Maliban sa iyo, meron pa bang iba na pwedeng magpatotoo sa kwento mo? Yung apat na nasa kanya, totoong may alam yun. Wala, mga kababayan ko. Marami talagang may alam kung totoo nga yan. Kung totoo. Pero wag nating tanggalin kasi na kaya nagkaroon ng ganitong mga usapin at kaguluhan at mga kababayan, mga issue
dahil po sa mga sabungerong nawawala. Sa mga sabungero po na inaantay pa rin ng mga pamilya nila para makauwi sa bahay nila. Na si Dondon na mismo ang nagsabi na wag na nilang asahan dahil nga daw mga kababayan ay diba mga kababayan ko? Tuloy. Suhulan niya, ginawa niya, pinatira doon, buong pamilya sa loob ng farm, tapos ginamit pa niya sa interview nung isang channel na yon na kung ako daw ang mastermind, tarantado daw ako, mayaman daw ako, parang baliktad yata. So sa ngayon ba, meron bang pwede Baliktad daw mga kababayan eh. Ano ba ka talaga katotohanan kasi kami nalilito na eh. Di po ba mga kababayan, nalilito na rin po ba kayo? Sa mga nangyayaring ito? Ano nga eh, no? Oh. tumulong sa iyo para patotohanan lahat ng kwento mo para maging mas malakas sa husgado? Ngayon, mayroon din akong mga kasama. Inaayos na sa EDG ngayon na Ala, mayroon siyang kasama na magpapatotoo daw. May mga tao daw, mga kababayan, na kasama siya na babakapan, patototohanan lahat ng aligasyon ni Dondon. Glenda G. Ronquillo, thank you naman po. Sana oil. Ito mga kababayan ko. Ito ba yung sinasabi at tinutukoy niya, no? Ni Remulla na marami silang mga magpapatunay. Oy, nako mga kababayan Yun daw siguro baka mamaya mga kababayan. Ang kasama ni Dondon yung mismong naglaglag ng mga bangkay sa sa Taal Lake, Nako, grabe. Sige tuloy. mapatunayan lahat ng sinasabi ko. Gawa ng magkunik-kunik na lahat ito sa mga taong nagbitbit. Pati doon sa nagdala sa Taalik. Yung USB na Ala, baka nga hindi tayo nagkakamali. Nako, baka nga mga kababayan sinasabi, magkunik-kunik daw hanggang doon sa nagdala doon sa Taal Lake mismo yung naglaglag ng mga bangkay. Hindi bangkero mga kababayan yung mga naglaglag daw ng mga bangkay na itinali daw sa sako ng buhangin para hindi daw lumutang. Ito, mga kababayan. Tuloy. sinabi mo kanina may video. Sinong kumuha ng video nito? Yung grupo ng mga pulis. Ayan na mga kababayan, may video pa. May video pa mga kababayan eh. Gawa ng hindi kasi pwedeng hindi nila videohan at malaking halaga ang hinihingi nila. Una niyan, 2 million ang hinihingi niyan. Kumirit pa ng 2 million ulit. Gawa ng marami daw sila. Kapalit yung USB. Pagbigay ko ng 2 million, kinuha ko yung USB. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang. Kinuha daw niya yung USB, tapos pinapanood daw nila Atong Ang. Ano ba? Ikaw ba yung nagbigay kay Atong Ang ng USB? That pylon naman eh! Ayusin mo nga rin kasi ang tanong mo para kumpleto yung ating ikikwento! Di ba? Kasi parang lumalaktaw yung kwento ni Dondon mga kababayan di ba? Sabi niya, kinuha daw niya yung USB. Tapos pinapanood na ni Atong Ang. Hindi naman sinabi kung si Dondon mismo ang nagbigay kay Atong Ang ng USB. Di ba? Kaya magalala, pag ako nag-interview, dapat detalyado. Tuloy. Eric De La Rosa. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong una niyan, 2 million ang hinihingi niyan. Kumirit pa ng 2 million ulit. Gawa ng marami daw sila. Kapalit yung USB. Pagbigay ko ng 2 million, kinuha ko yung USB. Kinuha ko yung USB. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang. Kita nyo? Bigla na lang, kinuha niya yung USB. Tapos, laktaw, hindi niya sinabi kung sino nagbigay kay Atong Ang ng USB. At pinapanood na daw kagad yung video. Dahil daw etong video na to mga kababayan, parang resibo na talagang tegi bambam na daw yung mga tao
na mga walang ya daw yun, yung mga manunupi. Tuloy. Eric De La Rosa, Engineer Salazar, at saka yan, si Gretchen Barreto. Nako, kasama talaga si Gretchen Barreto dito. O, di ba? Kasama ka pala sa nanonood, Ate Greta eh. Sabi ni Dondon, oo, hindi kami. Sabi niya, dito, kasama ka daw na nanonood, Ate Greta. Tuloy. Pagkatapos nila pinanood yan, binalik sa akin, sabi ni Mr. Atong, sige, sunugin mo na yan. Ang ginawa ko, tinago ko talaga yan. So, Ala, tinago yung USB, mga kababayan! So habang natapos na panoorin, naku Atong, kung totoo ito, bakit mo naman binalik pa? O diba? Bakit di mo na binalik? Ikaw na nagtago. O ikaw na nagtapong kung saan-saan, binaon mo sa limot. Parang yung pagbabaon natin sa limot natin sa mga ex natin. Kaso binalik pa eh. O edi, malay mo kung sisirain talaga yun, di ba? O, tuloy. nasunog na ba? Sabi ko, okay na boss, nasunog na hotel. O, tingnan nyo, pakinggan nyo. Ito. Then pagkatapos nila pinanood yan, binalik sa akin, sabi ni Mr. Atong, sige, sunugin mo na yan. Ang ginawa ko, tinago ko talaga yan. So, nasunog na ba? Sabi ko, okay na boss, nasunog na. Ay, kita mo mga kababayan, pinalo up pa. O, yung pagkuha ng mga tegi bambam, merong ebidensya. Oo. Humingi siya. O, ito, pinanood pa. Pero yung pagsunog doon sa ebidensya, hindi siya kumuha ng resibong nasunog na. Dapat yun eh, di ba? Yun ang mahalaga, yun na yun eh. Finished product na yun eh. Pero hindi niya tinignan, naniwala na siya kay Dondon na nasunog na raw. Tuloy. Nandun ka talaga, nakita mo talaga, pinanonood yung video at nandoon, nanonood si Mr. Barreto? Ayan, magandang tanong yan. Nakita mo ba talaga, nandoon si Gretchen Barreto na pinapanood yung video? Yan, magandang tanong yan. Very good ka dyan, Ted Filon. Very good! Ito na. Yes sir, dahil magkasama kami noon. Wala ka, Greta! Nanood ka raw ng video. Noong mga tinitegi na mga manunupi. Lagot. Ang bahay ko kasi, kapitbahay lang kami doon sa farm niya. Dahil yan si Gretchen Barreto, kasama-sama ni Mr. Atong ang yan lagi. Katabi pa nga yan sila matulog. Hala ka! Katabi daw matulog, Paano na si Tony Boy? Tony Boy, hinayaan mo na lang ba ito? Na yakap-yakap kay Atong Ang. Di mo ba may picture sila dun sa may aeroplano? Ang sweet nila. Oo. Ang sweet talaga. Parang magjowa. Grabe, no? Magkatabi daw sa pagtulog. Malay mo naman, nagja-jackstone, nagja-jack empoy. Si Dodong si Dondon malisyoso. Malisyoso ka, Dondon. Porque magkatabi, yun na yun? Si Gretchen Barreto, kasama-sama ni Mr. Atong ang yan lagi. Katabi pa nga yan sila matulog. Paano mo naman... Yun ang masaya, mga kababayan, Yung bang, katabi pa nga sila matulog, Dapat tinanong mo, Ted Pelo, nagbebengbangan ba? Pwede rin naman minsan, Pwede rin minsan, medyo pasayahin natin yung nanonood. Dapat tinanong mo. Kung nakita mo, ang sunod na tanong ko, nakita mo bang nagbengbangan? Magsa-10,000 na tayo dito mga kababayan ko. Wala pang 1,000 yung nagla-like sa inyo. Masasabi na may kinalaman sa krimen si Miss Barreto. Kung may kinalaman man, kasi nga ito din palagay ko kinakailangan maiklaro natin para naman maunawaan ng iba kung ano ba talaga ang iyong hawak na prueba para masabi mo na may pwedeng maging sangkot umano sa krimen na ito si Miss Barreto.
Oo nga, tama nga naman, ano, tama rin, Si Gretchen Barreto, alpha po yan. Alpha. Katulad nung una na sinabi ko, bago gawin yung krimen na yan, nagme-meeting-meeting yan doon sa isang opisina sa Lakiit. Nako, Doon kami, kasama ako. Oh. Yun ang sinabi ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, hihina at babagsak yung negosyo natin. nako, grabe, no, kasama pala si Dondon habang nagmi-meeting. Kaya may alam daw siya. Huwag niyong babasta-bastahin. Isa yan sila na pumayag. Na? Present ka nung panahong yon na sinasabi mo pumapayag, umano, itong si Miss Barreto? Oh. Yes sir, opo sir, lahat sila. Paano mo nasabing pumayag? Ikaw naman Dondon eh. Paano mo naman nasabing pumayag? Sinabi niya, oo, tigihin ninyo. Ganun ba? Kaliwanag mo maayos. Kasi kami ritong mga chismoso at chismosa, lalong-lalo na itong magsa-10,000 na nanonood dito, abay nag-aabang sa kung ano mangyayari sa inyo. Ano? Hindi mo naging. At ng mga nilagay ko sa affidavit, kasama sila lahat. Ang bayan ay nakasaksi na sa ilang mga kaso ng mga whistleblower na kinalaunan ay bumaligtad. Kung ako, si Raolo, kung hindi ko pinaglaban yung pamilya ko at pamilya ng namamatayan, nung offer pa lang na 500,000, tinanggap ko na yon. Hindi kaya ng konsensya ko, sir. Dahil sa isang... Hindi kaya ng konsensya, mga kababayan daw. 500 million. Hindi kaya ng konsensya. Tatanungin ko uli kayo, mga kababayan ko. Tatanungin ko uli kayo. Paki-comment naman. Kayo po ba? Kung meron po kayo na 500 million kapalit ng pananahimik ninyo, tatanggapin nyo po ba? Paki-press 1 yung mga tatanggap. Ha? Para magkaalaman na dito yung mga mukhang pera. Our beloved Boss Mike Cervera.